Ito actual test ng mini PC. Napakita ko na itong mga details dito kasi kailangan din niya makita. Ayan, malinaw na. Bali, bubuksan ko muna ulit. Gusto ko kasi mapakita na step by step to. Ito ang unang problema. Yung mga tama na yan dumating sa akin. Malaki chance na returned item siya. Yan yung unang problema. Tapos, yan, bubuksan ko na. Siyempre, babalik ko rin na maayos yan kung paano ko natanggal yan. Diyan mga na yan. Tsaka itong mga plastic na ito, lukot-lukot na eh. Malalaman mo kasi yung bago talaga na yung ikaw pa lang nakapagbukas. Yan, yung punit na kahon yan. Parang alam ko dati na yun. Maingat kasi ako talaga sa yung mga ganyang kahon. May mga video ko niya ako dito dalawa, naingatan ko eh. Matagal na. Sa Shopee ko rin nabili. Ayan, dalawa. Solid pa yung mga kahon niya. Bali yan. Yung protector niyan, ganyan lang yung plastic niyan pero hindi ko inalis. Kasi tinitesting ko muna talaga bago ko yung ipermanente na talagang sa akin na. Ayan, bubuksan ko yung matrabaho lang ito. Di ba na mapuyat na yun basta ma-upload ko ito ngayon sa YouTube. Mahirap pa mag-video ng gumagalaw yung isang kamay. Bubuksan mo yun eh. Kasi ang nangyari talaga nung una, may shop din talaga daw sila sa Lazada. Dito ko lang nalaman nung nagreklamo na ako sa kanila. Sila rin pala yun eh, yung Cube Mini PC. Bale, 35 ang kuha ko nang kinancel ko. Kasi nakita ko nag-price drop eh. Tapos nangyari nun, medyo nainip ako sa reply nila. Kinancel ko. Tapos sinubukan ko sa Shopee. Yun, may nakita ako na mura ito. Nung sinerch ko yung HX370. Alam ko na din talaga kasi na ito yung bibilin ko. Kaya nung in-enter ko sa search ko, ayun. Ito yung lumabas na mura. Bali binubuksan ko na yung accessories. Charger. Kaya medyo busot na rin yung plastic yung nakakuha ko yun. Kasi kung alam mo na talaga yung bibilin mo, eh syempre, dito ko nga lang huli nalaman eh. Na sample, ano pala siya. Kaya pala labis siya sa Resident Evil 9. Eh nung pinanood ko yung benchmark nito, ang ganda. Smooth, kahit sa high quality, smooth pa rin. Eh kung talagang bababayaran sa akin to, lugin-lugi. Kapresyo pa siya halos. 30,000 nila binibenta. Tapos yung voucher 3,000. Nakuha ko 37. Eh isipin mo 30,000. Tapos sa Lazada nag-sale yung talagang HX370 ng 32. Sa kanilang shop din. Tapos sa Shopee naman, may talaga silang meron palang HX370 lang na pang retail. Kaso kung ginawa nilang 40 yung price, parang hindi malayo eh. Parang ang layo sa tunay na price.
Kaya dito ka talaga babagsak eh. Nilagyan lang nila ng ES, eh kahit sino naman hindi agad malalaman yun kung anong meaning nun. Yung pala engineering sample siya. Eh wala, sinasabayan ko lang ng kwento habang ginagawa ko. Kinakabit ko pa yung SSD. Hindi kasi ito gagana kung hindi mo lalagyan na ito. Ang kasama lang talaga dito, board, tsaka yung CPU niya. Wala siyang memory, wala siyang SSD. Ikaw ang maglalagay. Parang nang maangang pa nga eh. Nung sinabi ko na sample CPU lang to. Kung titingnan niyo yung mga chat namin. May sinabi pa one time na hindi daw kasama CPU. Eh, sinabi ko, are you joking? Kinukuha ko lang yung RAM. Bali kakabit ko yun sa monitor na DP cable gagamitin ko. Oh, matatapos na din. Di bali na mapuyat ng konti basta matapos ko to. May work pa ako bukas eh. Kinukuha ko lang yung RAM. Papakita ko na rin yung ito yata IMEI na sinasabi niya. Ayan. HX370 naman pero mamaya makikita nyo yung sinasabi ko. Na sample CPU lang siya. Ayan, papakita ko lahat ng mga code niyan. Ito pa yung RAM na binili ko, nagloko rin ito eh. Hindi na sumagot yung seller. Buti na repair pa. Ayan, kakakabit. Nakabit ko na yung DP cable sa video yan. Isubin din yung monitor. Na-detect na. Kakakabit ko naman yung keyboard. Tsaka yung mouse. Para madali. Ayan. Yan na lang para may sapin. Yan, adapter. Medyo may gas-gas na rin yung mga plastic na. Kanya ko na nakuha yun. Di man naman ako sa biyahe ng ayan o, kinabit ko na yung charger, DP cable. Okay, saksak na. Bale yan o, nakatanggal na yung takip. May goma naman yan dito, hindi mag-aalas yun. So, eto na yung medyo magulo eh. Ayan, bale nakakonect na tayo. I-on ko na to. Ayan na. May isa pa akong word na papakita dito. Yung unang medyo mapapahiya ka nga dito eh. Medyo ang tagal mag-boot. Kaya talaga sinabi ko gagawin ko ng YouTube to eh.
Tagal niya. Ayun na. BIOS at pasok muna tayo sa BIOS. Pinindot ko yung delete. Bali, ayan. Dito nyo makikita yung product name, top PC, yan yung manufacturer. Product name TS12C. So hindi yung binili ko na, siguro model lang yan, pero dapat HX370 to eh. Ayun yung serial number, system ID. Tapos eto na yung pinaka-important na information. CPU information processor type. Dito na dapat nakasulat yung HX370. Pero ito yung unang problema. Nito ko lang nalaman na AMD English sample lang yung processor. Iba rin to sa yung performance ng sample, iba siya sa pang retail talaga, yung pambenta na HX370. Ibubot ko siya para mapakita ko kung bakit iba siya. Shutdown ko muna. Turn on ulit. 11 minutes na. Sana kasya to. Minsan kasi ayaw mag-upload sa YouTube eh. Pag sobrang laki ng size. Kaya magbobot na ako sa Windows. Open na yan. Unahin ko yung Task Manager bago tayo pumunta doon sa problema sa Wi-Fi. Dito rin kasi nakasulat yung CPU. Ayun, CPU AMD sample, English sample. Tapos ililiitan ko nga ng konti. Tapos yung ito yung pinakamahalagang detail eh. Kasi yung HX370 nung pinanood ko yung specs no, nasa 12 yung cores. Tapos 24 yung threads. Ito ano lang ito eh, 7 cores, 14 threads. Kaya pala nung naglalaro kami, nagtataka ako eh. Naglalag siya kahit sa low quality. Nakakonect ako sa internet ngayon. Ay wala pala. Yung wifi net hindi na gana. Wala siya. Ikakabit ko lang yan lang. Yan. Nakakabit na. Balik ko. Yan lang paraan dito para makakonect sa internet. Connected na. Tapos ang iaano ko dito yung specs ng HX370. Ayan, AMD AI9 high performance. Ayun, 12 CPU cores and 24 threads. So ayun na nga, ang layo. 5K yung difference pero yung nawala na cores ang dami. Ilan yun? 3, 5. Tapos yung diferensya 24 threads. Ano lang to eh, 14 lang siya. Nawala na yung sa threads, bali ang nawala 12, 4, 6, 10 ang nawala. Oo, tama, 10 threads ang kaibahan. Ayun na nga. Hindi ko naman talaga expected na ganyan. Tsaka una pa lang nagka-problema na ako sa wifi. Ito yun eh.
papakita ko naman yung Wi-Fi device manager bago tayo pumunta dun sa issue sa sample CPU para mapakita ko lahat ng problema. Eto. Kasi normally sa Windows 11, i-install na dapat yan pagka connect mo pa lang sa internet. Hindi na siya ganun kahirap. Pero ang problema dito, hindi naman siya dapat minamanual install. Pinakita ko rin sa seller na nung sinubukan ko yung ibang Wi-Fi card, gumana ka agad. Pero yan, sira talaga. Binalik ko yung nila Wi-Fi card dito kasi usapan ibabalik na. Pati yung pera ng GCash, binalik ko na. Kasi yun ang napagkasunduan namin nung una. Hindi pa ako aware dito na English. Yan lang yung CPU niya, AMD English sample. Hindi pa ako aware dyan. Nung sinabi ko na ayoko naman talaga i-return, hindi ko pa kasi rin kasi na-try laruin. Na Wi-Fi lang yung gusto ko niya, ayos. Nung una nga sabi niya i-return ko kasi ayaw niya na nila ako benta ng computer kasi pala-return daw ako. Minart niya daw ako ng pala-return. Marami rin kasi akong problema nitong huli. May basag pa nga akong parang box na dumating sa akin. Bibigyan din ako ng partial refund ni seller doon. Pero dito tayo mag-focus sa sample CPU. Yun na lang, i-breakdown ko na lang na kung bakit bad practice yung pagbebenta ng sample CPU. Selling sample ES processor. Ewan ko lang kung bakit pinayagan sila na ibenta yan dito. Kasi SC Box, na yan, ibang brand. Hindi natin alam. Pero ang problema kasi dito, dadami yung return nila dahil i-email lang natin. Selling and purchasing engineering sample, open mark. Intel, ibayin natin, gawin natin AMD. Ito, selling AMD engineering samples is considered bad practice and high-risk transaction for consumers. So these chips are prototypes intended strictly for testing, development, and validation by all partners, not for retail sale. Yun, kasi ginawa daw nila yan pang testing lang para may nakasulat pa no warranty. So yung AMD walang warranty sa CPU na yan. Tsaka ito yung pinaka major problem niya, performance and stability issues. So ES chips may have bugs, lower clock speed. Yun na nga konti yung course niya, tsaka yung trends. And lack of power management, leading to instability and reduced performance compared to final versions. Tapos yan, high risk of being pre-stressed. Many ES chips have been heavily used in testing environments, significantly shortening yun ang masama. It will shorten the lifespan. Hindi pala siya tatagal, kaya sana man lang ayos natin ito, ma-return to. Tapos, lack of proper identification. Some of ES processor may not identify correctly in BIOS windows, making driver installation optimization difficult. Potential for counterfeit. It is sometimes difficult to distinguish between an official ES chip and completely fake, non-functional unit. Tapos,
Ayun, misleading advertising. Sellers often mask this as final products to get rid. Hindi naman problema sa kanila. Pero ito, breach of contract. Sellers are likely breaking non-disclosure agreements with AMD by selling engineering units. While some users on forums suggest that later stage ES chips, often labeled as quality samples or QS, are close to retail performance. Purchasing them is still a gamble with no safety net. So, based dito sa content research ko sa Google, yun nga, hindi siya talaga recommended. Ginawa lang talaga to for testing. May nalaman pa nga ako na pagkatapos nila gamitin yan, yung mga pang-testing na chip, dinidispose nila yan. Hindi yan pang-benta talaga. Yun lang. Siguro na-cover ko naman lahat. Sana talaga ma-approve nyo na itong return. Aminado naman sila seller. Tsaka, pansin ko, in-update na nila yung title ng ano nila. Yung page nila. Papakita ko na lang din. Yes. Okay. Pero Lazada to. Wala na yung Shopee. Shopee. Ayun. Ayun na, iniba na nila. Sabi ko kasi marami pang pag nag-check out hindi siya malinaw, ganyan lang. HX370. Hindi mo malalaman yung ibig sabihin ng ES na yan. Iisipin mo yan yung binibili mo. Ayun yung pinili ko nung nag-check out ako. Tapos yung tinape ko dito, HX370 lang talaga. Wala akong tinape niyang ES. Pero dinala ako dyan sa item na yan. Ito pa, una pa nga siya. Kaya nasabi ko misleading talaga siya. Wala to dati, yung engineering sample na yan. Sinuggest ko lang talaga na isulat nila na sample siya. Tsaka hindi siguro nila na-gets. Sabi ko dito ilagay yung na sample CPU siya. Dito dapat nakalagay yung CPU name. Kasi pinakita ko naman sa inyo, hindi ganyan yung CPU name. Sample lang talaga. Okay sana kung ganito eh. Hindi ako magre-reklamo. Ayan o yung price. Malapit siya sa talagang presyo ng retail product. Kasi, ewan ko kung masama ito kasi nakita ko din sa Lazada yung shop nila sa kabila. Sorry kung nasabi ko Lazada. Pero sinil nila yun ng 32K. Isipin nyo, konti lang yung diferensya. Tapos, kung titingnan nyo yung talagang HX370 nila, ito pa yung isang nakikita kong problema eh. 40 nila binibenta. Kaya ang mangyayari, ang tendency doon ka mapupunta sa pinakamura nila. Di ka naman aware. Pero okay na rin ginawa nila ngayon na in-update nila to. Yung title. Ang alam ko hindi to ganito eh. May screenshot pa nga ako na hindi ganyan yung title dati. Kung siguro nakita ko yan, hindi ko na yan kukunin. Iiwasan ko yan. Ayun lang na-cover naman siguro natin lahat ng dapat sabihin sa video. Kaya yun sana Shopee maitama ito. May mali din naman kay seller eh. Binibenta nila yung sample na yan na halos katulad ng presyo ng HX370. Yun lang, i-close ko na itong video. I-upload ko na.